Sa gitna ng patuloy na kaguluhan at mga kontrobersya ng administrasyon ni Marcos Jr., kapansin-pansin na nananatiling matatag ang Office of the Vice President, OVP, sa ilalim ni VP Sara Duterte. Habang ang Malacanang ay abala sa pag-ako ng damage control sa mga anomalyang flood control projects, ang OVP ay nakatutok sa tunay na serbisyo para sa taumbayan, mula sa magnegosyo, today, hanggang sa pagbabago campaign, disaster operations at iba pa. Ito ang malinaw na larawan ng pamumunong nakaugat sa malasakit, hindi sa pamumulitika. Kahit limitado ang pondo, ipinakita ng OVP na kayang magsilbi ng maayos, walang palya at may konkretong resulta. Sa halip na gastusin ang pondo sa luho at propaganda, malinaw ang direksyon ni VP Sara. Ibalik sa tao ang benepisyo ng bawat pisong ibinibigay ng gobyerno. Ang kaniyang mga programa ay hindi lamang tulong panandalian, kundi pang matagalang hakbang upang bigyan ng pag-asa ang mga Pilipino. At ngayong papasok na ang 2026 budget deliberations, kitang-kita ang kahandaan ng OVP na sagutin ang lahat ng tanong, kabilang na ang matagal ng issue ng confidential funds. Walang takot, walang tinatago, lahat dokumentado at nakahanda. Ibig sabihin, handa silang harapin ang kahit sinong mambabatas, anuman ang kanilang agenda. Kung ikukumpara, makikita ang napakalaking agwat ng pamumuno. Habang ang OVP ay bukas sa transparency at maayos ang audit record sa loob ng 3 taon, ang Administrasyong Marcos Jr. ay hindi malaman kung paano ipapaliwanag ang bilyon-bilyong nawawala sa flood control projects. Ang isa, nakatutok sa serbisyo. Ang isa, nakalublob sa anomalya. Hindi rin maikakaila ang integridad ni VP Sara sa paggamit ng pondo sa kaniyang foreign trips. Malinaw ang dokumento, personal niyang ginastusan ang sarili niyang biyahe at ang pondo ng OVP ay nakalaan lamang para sa security at opisyal na gastos. Nasaan ang mga kritiko ngayon na laging nagbabatong walang basehan? Ito ang kaibahan ng leader na may dangal. Hindi umaasa sa kaban ng bayan para sa sariling luho. Sa kaniyang mga biyahe abroad, ginamit ni VP Sara ang pagkakataon para makinig sa mga hinaing ng ating mga kababayang OFW. Habang ang palasyo ay abala sa pananatili ng kanilang kapangyarihan, ang Vice-Presidente ay nakatutok sa mga tunay na bayani ng ating ekonomiya, ang mga manggagawang Pilipino sa ibang bansa. Ito ang pamumunong may puso, may direksyon, at may malasakit. Kaya't kung tutuusin, hindi dapat kinukwestiyon ng OVP. Sa halip, dapat itong maging modelo ng maayos na pamamahala. At kung ikukumpara ang track record ni VP Sara sa kasalukuyang administrasyon, malinaw ang sagot kung sino ang may tunay na kakayahan at malasakit na magdala ng bansa tungo sa mas maayos na bukas. Subscribe na para sa iba pang balitang komento.